Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong Assistant District Engineer, siya po yung masusunod. So yun lang Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide. And let's continue to abide by our rules. Marami pong salamat, Ginoong Pangulo. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans, lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President, finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente. Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala at hanggang ngayon nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion.
lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Katang isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit doon sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up si Sen. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po.